Doon sa mga nagtatanong kung bakit ang daming recoveries pero walang gamot. Good morning guys. Dito pa rin tayo sa quarantine facility. So tulad pa rin ng dating gawi, paaraw, exercise, para matulungan natin yung sarili nating gumaling. Lagi ko sinasabi, walang ibang makatutulong sa atin kung hindi tayo rin. So naka-receive na tayo ng text mula sa admin na yun, sa wakas, lalaya na tayo. Good news, good news. Pero dahil may good news, di naman natin masasabing bad news din to. Meron na tayong bashers. What? Meron na. Nung una isa lang, ngayon dalawa na sila. Meron ding supporter na nagtatanggol sa atin. Ang tanong nila is, bakit ba ang daming nakaka-recover pero sinasabi na wala namang gamot? Tama nga naman. Wala namang gamot pero may mga nakaka-recover. Paano yon? Watch this. Doc Willie to, meron tayong mga update sa COVID. Mas matagal na yung COVID, mas marami ng mga pag-aaral, gumaganda na po yung gamutan natin sa COVID, lalo na sa severe COVID. Kaya siguro bumababa na yung mortality rate. So, wag masyado madidepress, kahit tamaan ng COVID, may laban na po tayo ngayon. Huwag masyado malulungkot. Ito na po yung mga bagong pag-aaral. Summarize ko, sari-saring steroids, iba-iba, hydrocortisone na pag-aralan, dexamethasone, may tulong na po sa severe COVID. Halos napatunayan na po, proven na wala nang makaka-question dito. At may tulong siya sa pasyenteng naka-ventilator. Okay? Pero, nililinaw ko, itong steroids, hydrocortisone, dexamethasone, hindi po siya effective. Hindi siya effective pag mild ang COVID mo. Kung kahit positibo ko, basta mild, hindi ka naka-hospital, hindi naka-ventilator, pag mild, hindi po siya nakakatulong. Baka pa nga makasama At sa walang sakit, hindi siya nakakatulong. Kaya wag nyo bibilin to. Okay? Sa hospital lang. Sa ngayon, ang mga proven natin sa severe COVID, una-una yung high flow oxygen. Merong special machine na nagbibigay ng magandang oxygen. May tulong po yun. Marami ng pag-aaral sa COVID. Cheap steroids saves lives from severe COVID. Pero, inuulit ko, binibigay lang to, hindi sa lahat dapat nasa ICU nakatubo bago ka mabibigyan. Naka-ventilator. So, yun naman pala. Meron naman palang sagot dyan sa tanong natin. Bakit ang daming nakaka-recover? Pag may mask po tayo, mas konti yung tatama na virus. Hindi katulad nung Marso, nung March, walang mask yung tao. Pag na-solid siya nitong virus, talagang ang dami nakukuha. Tsaka may posibilidad, yung virus nung March, mas matapang. Hindi naman 100%, pero meron na ilang pag-aaral na yung virus ngayon, patagal ng patagal, medyo humihina. Isa ding dahilan bakit mas mababa yung namamatay. Bakit mas mababa kumpara sa Amerika? Kasi bata ang populasyon ng Pilipinas. Maraming bata dito Mas deadly sa matatanda. Mas marami ng gamot sa severe COVID, mas alam na anong gagawin, mas nabubuhay na yung pasyente. Kasi siyempre, yung bansa natin, mas mainit, may tulong din. Namamatay rin yung virus pag mainit o humid. Nabakunahan ng BCG, less severe ang COVID. Type O, mas hindi ganun ka-deadly. Hindi naman nagsasabi itong hygiene theory na pag mas madumi, sanay sa dumi yung kababayan natin. Pansin nyo ba na pag mas mahirap, mas sanay sa sakit, mas kaya to? Siguro mas matiisin sila, mas kaya nila, mas nilalabanan nila. Mas marami silang mga antibody dito. Sana magtuloy-tuloy. So, tuloy-tuloy lang yung pagpapalakas ng katawan, physical, emotional, vitamin C na pagkain, pwedeng vitamin C na tablet, vitamin D na tablet o vitamin D na pagkain, zinc sa pagkain, pagkain masustansya, pag-control sa high blood, diabetes, sakit sa puso, tuloy-tuloy lang po. Paaraw konti, walang problema, exercise,
Huwag masyadong magpataba. Pag overweight, medyo high risk din para maging severe yung sakit. Kaya maganda talaga na palakasin natin yung katawan natin. Palakasin natin yung immune system natin. Yan, tulad yan, sa umaga, inom ng mainit na tubig bago mag-almusal. Inumin palagi yung vitamins natin na nagpapalakas ng immune system. Tamang exercise, disiplina sa sarili, paaraw. At ito pa, ang isa sa nakakagamot sa mga nasa severe o yung mga nasa ICU. Panoorin nyo to. Dr. Richard Mata po. So yung convalescent po, ibig sabihin yan, gumaling ka na sa COVID, no? So, plasma is yung dugo mo. To make it simple, yung dugo mo, that is your plasma. Pero pag sinabi kasing plasma, only part ng dugo. Pero to make it simple, dugo mo yon, no? Kasi yung whole blood, pula yon. Tapos ang gagawin ng laboratory, isa-separate yung pula, tapos yung parang yellow, yun po ang plasma. So, yun yung ibibigay sa isang patient. So, ang theory is, yung patient na gumaling sa COVID-19 ay malaking chance na meron siyang antibodies against COVID virus na pag ibigay ito sa pasyente na may COVID ay gagaling. Kasi survivor ka eh. So, para bang nag-arbor ka ng power ng isang tao para ikaw din ay mapagaling, no? So, yun po ang ibig sabihin ng convalescent plasma. Based on clinical observation ng marami pong mga doctors, totoo po na marami pong signs of improvement. Ang convalescent plasma po, kunwari ikaw ay may sakit ka ng COVID, pero after 20 days, gumaling ka na talaga, pwede ka po mag-donate ng dugo mo. So, yun ang tinatawag na convalescent plasma. So, ang power nun is meron kang antibodies for virus. Pero actually, ang hindi masyado na di-discuss, which is, I really believe, which is true, it's not only na ang taong may nagumaling na ay may antibodies against the virus, kundi meron din siyang antibodies na matino na pwede niyang patinuin ang overreaction ng isang pasyenteng may COVID. Diba diniscuss natin before na ang COVID-19 is an overreaction of the immune system, no? Overreaction of the immune system, kaya nagkakaon ng mga thrombus formation, yung bara-bara, numaklat-klat, nahirapang huminga dahil namaga ang lungs. Anong cause nun? Overreaction of the immune system. Ngayon, kung bibigyan ka ng convalescent plasma, double effect yan. Meron na siyang antibodies na titirahin niya yung virus. Meron din siyang antibodies na didisiplinahin yung overreacting na antibody mo. Kasi survivor siya, ibig sabihin maganda yung kanyang antibodies. So in other words, two effects yan. Hindi po lang na meron siyang antibody to kill the virus, meron siyang antibodies to discipline the overreacting antibodies. Dalawa ang effect niyan. So, I agree with convalescent plasma at naniniwala ako dyan. Ngayon, ang problem ng convalescent plasma, of course, is the supply. Dahil po kung wala pong nag-donate, walang stock. What's up guys? COVID survivor here. So, nagdo-donate po tayo ng ating dugo. Nagdo-donate tayo ng plasma para makapagligtas ng mga kababayan natin na nandun sa mga severe cases, yung mga nasa ICU, yung mga mahina ang immune system, hindi makapag-generate ng antibodies. So, isa ito doon sa mga nagtatanong kung bakit ang daming recoveries pero walang gamot. Ito po yung sagot sa mga tanong nyo. Yan, may good news pala. Kaya payo ko sa mga tulad ko na naging positibo, tinamaan o naapektuhan nitong COVID-19, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Pagalingin lang po natin yung sarili natin. Tulungan po natin sila dun sa mga nagko-komento o gumagawa ng negatibong reaksyon sa nangyayari sa bansa natin, sa buong mundo. Sana dumating yung pagkakataon na maunawaan at maintindihan nyo rin
lahat ng katanungan natin ay may kasagutan. Anong ibig sabihin nito? Mas maganda na, may laban na. May laban na tayo. So kung tatamaan tayo ng COVID, minsan di maiwasan. Pag severe COVID, huwag matakot, huwag mo depress, di ba? Huwag mo na kung ano gawin, di ba? May iba, natutuliro yung utak eh. Maganda na yung gamutan eh. May laban na eh. May laban na. Malamang gagaling na po kayo. Pag mild ang COVID, mild nga eh. So kung mild, kakayanin mo rin. Mild, di ba? Pag hindi ka tatamaan, hindi mas maganda, hindi ka tatamaan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-mask, pag-iwas. Konting tiyaga lang, ha? Konting tiyaga, konting hintay, babalik din yung trabaho natin, yung kita natin, yung pagkita sa pamilya, pati itong pag-aaral, lahat ng mga issues nyo, depression at ano, maayos din po. Ha? Konting tiyaga, konting dasal. So ngayon, maganda na itong steroids, tapos yung high flow oxygen, tapos may tulong na rin yung remdesivir, pero mukhang mas panalo na ito ngayon. At meron pa tayong hinihintay ng mga ibang gamot na kailangan pumasa sa malaking trial. Oras na pumasa na sila, i-report na natin. Pero ito pa lang, malaking tulong na. Sa mga naapektuhan, huwag kayong mag-alala, darating ang pagkakataon, maiintindihan nila tayo at makapagliligtas tayo ng buhay ng ibang tao. Marami na nahawahan, meron na tayong herd immunity one day. Ibig sabihin, marami na nahawahan, marami na may antibody. Tulad po ng sinasabi ko, awareness and preparedness lamang po ito. Hindi na po natin layunin na madagdagan pa yung mga nagpo-positibo. Sana nga matapos na po ang pandemyang ito at sana sama-sama tayong lumaban sa iisang laban na ito. Good luck po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng inyong support. Yan ang ating puso. Sambayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Sana all, sana all. Sana